Ngayong linggo, dadalhin namin kayo sa liblib na kanayunan ng Sweden kung saan natagpuan namin ang kakaibang abandonadong bahay na kulay Falu Red sa pagitan ng gubat at lawa. Ang lugar na ito ay mararating lang kung alam mo kung saan hahanapin. Dito ipinanganak si Olaf at nanirahan ang kanyang pamilya ng 3 henerasyon. Minana niya ang bahay sa magulang at sandaling namuhay dito ng masaya kasama ang unang asawa. Hanggang sa naghiwalay sila ng unang asawa niya. Pagkatapos noon, naghahanap si Olaf ng pag-ibig sa kabilang panig ng mundo. Noong huling bahagi ng dekada, 80 uso sa mga lalaking taga-probinsya sa Scandinavia ang makipagkilala sa mga babaeng mula Timog Silangang Asya sa sulatan o sa simbahan. Doon pumasok si Marites. Taga Maynila si Marites. Na-inlove sina Olaf at Marites habang naglalakbay siya. Noong 1987 lumipat siya mula Pilipinas patungong Sweden para magsimulang mamuhay kasama siya sa bahay na ito. Nag-research kami ni Luke tungkol sa lugar na ito, tiningnan ang mga naiwan at sinusubukang buuin ang kwento nila mula sa mga pahiwatig sa loob. Dahil may nangyaring kakaiba dito, hindi inalisan ng gamit ang bahay na ito, hindi ito na-empake. Parang umalis sila at hindi na bumalik. Ngayong araw, aalamin natin ang naging buhay ni na Olaf at Marites sa maliit nilang bahay sa Sweden. Nasa gitna tayo ng gubat ngayon, gaya ng nakikita ninyo. Mahuhulaan mo ba ang bansa base sa gubat? Sa tingin ko, nahuhulaan na ng mga tao ito. Ganito sa Sweden, nakatayo na naman ako sa gitna ng gubat. Kapag nagmamaneho ka rito, puro gubat talaga kahit saan. Gubat, mga lawa, Mga lawa at mga gubat. gubat at pulang bahay. Tama. At pupunta nga tayo sa isang pulang bahay, nandoon lang iyon sa itaas ng bundok. May kwento ito tungkol sa Suwekong lalaki na nakipag-date sa Pilipina at lumipat siya mula Pilipinas para manirahan dito kasama niya. Di pa namin alam lahat ng detalye ng kwento. Iyon ang gusto naming malaman. Pero una, isang adventure na agad ang pagpunta roon. Dahil Oh, going through a forest in Sweden. ang bahay ay malinaw na inabandona na nang hindi bababa sa 2 hanggang 3 dekada. Hindi na klaro ang daan ng sasakyan. Dumadaan tayo sa gubat kasi mas madali. Sasabihin mo, malamig siguro ngayon, mga 5 degrees Celsius lang, pero maganda naman ang panahon sa labas. Kagabi, nagsusulat ako sa journal bago matulog at literal kong isinulat. Pangarap ko ring tumira ng ilang taon sa Sweden, malapit sa lawa, sa maliit na bahay. Tulad ng makikita nyo maya-maya. Pangarap ko talagang tumira dito. Ibig kong sabihin, sobrang ganda talaga sa Sweden. Saan tong lugar? Kita ko na ang bubong doon. Sabi mo pula ang bahay, hindi ba puti yon? Hindi yan puti. Falu red na bahay yan. Tipikal na bahay sa Sweden. Hindi ko na maalala ang hitsura ng bahay. Oo, ayan. Ayan. Nakikita mo na. Sumisilip na doon. Sa ibabaw ng burol, medyo mataas siya. Halos wala kang makita. Makikita na ito ng mga tao sa ilang sandali. Oh, lapit tayo. Kita mo ba sa camera? Medyo Medyo. Diyos ko. naging challenge ito. Pasensya na, pero malapit na tayo. Ano? Oh, malapit na tayo dito. Ayan na. Wow, ayan na. Oo, baka hindi mo makita. Sige, Wala pa kaming nakikita, kailangan pa naming lumapit. gusto ko yung pwede kang maging malapit sa kalikasan at malapit din sa syudad dito sa Sweden ng sabay. Kasi sa tingin ko mga 25 hanggang 30 minuto lang tayo mula sa mas malaking syudad ngayon. Pero pakiramdam ko parang nasa kawalan talaga tayo. Sabagay, totoo naman, nasa kawalan nga tayo. Oo, nandito nga tayo. At saka, dito sa Sweden sa ganitong panahon ng taglagas, hindi na talaga tumataas pa ang araw kaysa dito. Sa tanghali, naabot ng araw ang tugatog at tumatagal doon ng mga 2 hanggang 3 oras. 2, Oo, nagsisimula na itong bumaba at sa 5, madilim na ito. At sa Nobyembre, nasa 3 na. At sa Disyembre, nasa 1 o 2 na lang. sa bahaging ito ng Sweden tuwing Disyembre, 3 oras lang ang liwanag. Tingnan mo ito. Ano? Nakatayo pa rin sa labas ang sabitan ng damit. Nakakabit pa rin ang mga labahan. Tahimik sa loob niyan.
At kitang-kita mo, iyon, wala talagang tao sa bahay na ito ng napakatagal na panahon. Bukas na bukas ang pintuan sa harap. Oo nga, tingnan mo yan. Ang ganda ng itsura. Bale, bibilhin ko to at aayusin. Anong meron tayo dito? Oh, Isang kotse. grabe, pati kotse nila. Sobrang wasak na pero may kotse. Wow, lumulubog na lang sa lupa sa paglipas ng mga taon. Anong klasing kotse yon? Pati. Baka makita natin ito sa harap. Wala na akong nakikita kahit ano. Oh, wala rin itong tatak sa harap. Lumang kotse ito. Halata sa umiikot nitong bintana sa gilid. Oo, sira na talaga ang buong kotse. Oh, wasak na talaga. Pero walang makikitang anumang tatak kahit saan. Pwede mo bang buksan pa ang kotse? Salamat. Tingnan mo, nariyan pa ang mga papeles ng kotse at sinakop na ng kalikasan at mga sapot ng gagamba. Ang weird naman yan. Oo, pero ito ang maliit nilang kotse. Kung may alam sa kotse at brand, paki-comment na lang dahil hindi namin alam. Sa pagtingin ko dito, parang Lada siya. Pero hindi ako sigurado. Di ko pa narinig ang brand na yun. Pakiwasto ako, tingnan mo lahat ng kahoy na nakasalansan dito. Kaya malamang sila na rin ang gumawa ng lahat ng pagkukumpuni at paggawa ng mga bagay dito. Pati magandang lagari, nandito pa. Ang daming kahoy at magagandang tabla para sa bahay, nandito pa rin. Sige, handa na akong makita ang lugar na ito. Oo, ako rin. Dapat siguro nating ikutin ang hardin. Bago tayo pumasok. Oo, gawin natin yan. Dahil sa tingin ko may ilan pang mga bahay dito, hindi bahay, mga kamalig na gusto kong makita. Napansin ko sila sa Google Maps. Oo, tingnan mo yan. Parang bahay na gawa sa damo. Oo, isa sa mga turf barn. Turf barn, yan ang salitang hinahanap ko. Sa mga hindi alam, ang turf ay damo lang. Parang patong na inilalagay ko sa bubong para sa insulation. Eksakto. Mas karaniwan ito sa Iceland. Oo, sa totoo lang, kamalig lang pala to. Oo, parang kuweba din. Tingnan mo yan, ang ganda talaga. Gaya ng sabi ko, lahat dito sa Sweden ay sobrang payapa sa puntong ito. Gustong gusto ko ang atmosphere dito at ang tanawin. Oo. Ramdam mo ang harmony sa lugar na ito. Sa tingin ko, ito yata ang driveway nila. Oo. Kalaunan, Mukhang ganun nga. tuluyan ng hindi madaanan. Hindi na talaga mukhang daanan ng sasakyan ngayon. Naiwan pa rin ang kanilang kariton doon sa likod at may pinto rin doon sa bahay ni Nita. Gusto kong tingnan yon. Dahil baka parang basement iyon, sa tingin ko. Ang kamalig. Oh, may malaking kamalig doon. O imbakan siguro para sa unang hangin. Oh, Diyos ko. Sige, Pakiramdam ko sa sabog na ito. gusto ko yon. Nag-iiba ang kulay ng bahay dito. Oo, di ako sigurado kung pula o puti ang bahay, pero astig talaga. Lahat gustong malaman ang kulay na ito. Follow red, ang pinakakaraniwang kulay sa Sweden na ginagamit sa mga bahay sa mga nakaraang siglo. Nakakatulong ito para makahinga ang kahoy Oo, pinoprotektahan din ito laban sa pagkabulok. at pati sa pagkupas ng kulay dahil sa araw. Oo, syempre. At Napakaganda ng kulay nito. nakaka-relax magmaneho papuntang Sweden tulad ng karamihan. Mga 80 hanggang 70% ng bahay ay pininturahan ng ganitong kulay. Ang iba naman ay may maliwanag at magagandang kulay. Kaya nagiging napakaganda talaga ng tanawin. Sige, ano to dito sa baba? Oh, kita mo na agad ang kalat dito. Oh, imbakan lang talaga ito. Oh, may kusina dito sa ibaba. Sa tingin ko dati, maaaring naging bahagi rin ito ng bahay. Pero ngayon magulo na talaga ito. Hindi na ito naging bahagi ng bahay sa mga nakaraang siglo. Hindi na nga tayo makalakad dito. Hindi, sige,
hindi yan ang gusto nating ipakita. Sa tingin ko, hindi. Umalis na tayo dito. Isara na natin ito. Malamang imbakan lang ng kahoy itong gusaling to, di ba? Malamang. May malaking bato rin dito. At mukhang imbakan nga ng kahoy. Pero sira-sira na to kaya hindi magandang pumasok. Ang pagtira dito, sa liblib na lugar sa Sweden, kailangang marunong kang dumiskarte at tumayo sa sariling paa. Kaya kailangan ng mga taong ito ng traktor para maghakot ng kahoy, gumawa ng mga bagay-bagay, at mapanatili ang kanilang bahay. Sa palagay ko, at siguro pati sa ilang gawain sa bukid, may lumang traktor. Ho, ho, ho. Naniniwala akong gumagana pa iyon. Kung susubukan mo, Hindi ka sigurado. Hindi. hindi naman talaga. Sige, pasok na tayo. Oras na. Gusto mo bang pumasok, Tol? Oh, Bumagsak na lahat. Gagawa ako ng space para sa'yo. Oh. Ayan na. nako. Oo, medyo magulo dito. Sumilip lang ako sa sala. Mas maganda doon. Buti na lang. Nabahala ako na baka nasira ang buong bahay ng mga vandals. Pero mukhang hindi naman ganun ang nangyari. Pero ngayon, puro basura dito sa labas. Sa gitna ng kawalan. Sige, ito ang entrance hall ng lugar, gaya ng nakikita mo. Nakasabit pa rin dito ang mga jacket at scarf nila. Siyempre, kailangan mo rin ng maraming guwantes. Ganyan ba sa Ingles? Gloves ang tawag dyan? Bakit ko nga ba tinatawag yon? Swerte? Tingnan mo, gusto ko to. Ang ganda. Kaya isang lalaking Suweko at isang babaeng Pilipina nakatira sa bahay na ito. Parang napakaliit. Gusto ko ang maliliit pero ingranding bahay sa Sweden kasi ang sarap sa pakiramdam. Ito ay maginhawa. Ang mga salamin at lahat ng gamit ay nandito pa rin. Meron tayong isang maliit na pasilyo dito na may magandang cabinet para paglagyan. Malamang ay mga damit nila ang nasa loob nito. Titingin lang ako sandali. Oo, nandito nga ang mga tuwalya at iba pang gamit. Kailangan natin ng inumin tuwing taglamig kaya magdala ng alak. At dito naman sa side na to, may banyo tayo. Hindi ito pangkaraniwang banyo. Pakiramdam ko kakaiba yung asul na upuan at lahat ng nandito. Oo, pero nandyan pa rin lahat ng kailangan. Hindi ko alam kung kailan sila umalis, pero matagal na yon. Pero dito, tumingin lang ako dito sa sala at sobrang nagustuhan ko talaga. Ang lakas ng karakter dito na ipapakita namin sa inyo habang nililibot namin ang sala na ito. Pero dati, nakatira dito ang pamilyang ito. Naniniwala ako na higit sa 2 tao ang nakatira dito noon. Pero pagkatapos, ang Pilipinang babae at ang lalaki na lang ang nanirahan dito, silang 2 na lang. Tingnan mo yung Sweden sa taglamig. Oo, ganun din ang iniisip kong itsura ng Sweden sa taglamig. Wala pa kaming tunay na taglamig na naranasan sa Sweden. Totoo, pero sigurado akong maganda rin doon. Gusto kong maranasan yon kasama ang niebe. Magandang chandelier na nakasabit ng hindi sentro sa kwarto. Oh, wala sana akong sasabihin pero nakakainis talaga siya para sa akin. Naiintindihan kita, pero ang cabinet na to ay talagang may dating. Tingnan mo to, nagpakasal sila nung medyo may edad na. Ito ang Suwekong lalaki, ito naman ang Pilipinang babae. Parang madalas natin itong nakikita, parang nakakahanap sila ng asawa abroad at dinadala rito. Mula ito sa sertipiko ng kapanganakan, 1978. Narito ang lahat ng mga bata. Mukhang mga batang Pilipino ang mga ito. Maaaring sumama rin ang pamilya sa Sweden at mukhang Suwekang babae ito. Baka ito ang kanyang anak na babae. Ito rin ba ang parehong lalaki? Hindi, sa tingin ko magkaibang tao sila. Makikita mo ang litrato nila na magkasama. Oh, magkaiba talaga ang itsura nila. Ang galing nun. Maraming alaala ang naiwan ng mga taong ito at nabubuo mo na ang kwento nila sa isip mo. Maaaring ito ang kanyang lolo't lola o magulang na dati ring nakatira rito. Mukhang lumang-luma ang mga larawan. Daan-daang taon na, baka marami ring wish card dito. At dito naman sa kabilang bahagi.
May mas magaganda pa tayong larawan. Tingnan mo ito. Oo, tiyak na ito ang mga lolo't lola o magulang niya noong kinasal sila. At dito, may isa pa tayong litrato nila na natira. Saan ito? Malamang sa loob ng bahay ito ano? Siguro nga, wow. At anong ginagawa nito rito? Sunog na sunog. Sunog na sunog ang lahat. Oo, kakaiba talagang nakatayo dito. Makikita mong iniwan nila ang lugar na ito bigla at namatay ang mga halaman sa pagdaan ng mga taon. Halos naging puno na ito. Bale, Tingnan mo yan, namatay ang bawat halaman. oh, yung mga plushies na yan, gustong gusto ko sila. Malamang galing sa mga bata. Tingnan mo, may nakalagay na litrato dito na nakaupo siya mismo sa supang yan. Ngayon, natakpan na siya ng kumot. Kita mo rin yung mga litrato sa itaas niyan. Ang astig naman. Dito mo makikita ang bahay. Ay, wow. Hindi taglamig ngayon. Ang galing at makikita mo kung gaano na ito kasukal. Oh, wala pang mga puno sa paligid nito nun. Wala talagang kahit ano noon. Oh, ang saya-saya niya dito. Cute. May mesa doon at literal siyang nakaupo dito sa kwartong ito. Wow, hindi ba't kamangha-mangha yun? Doon sa likod, makikita natin ang ilang kamangha-manghang larawan ng mga ninuno, malamang ng lalaking nanirahan dito. At sa gitna, may larawan na kuha ng drone ng bahay. Wala na ngayon ang mga bahay sa paligid niyan. Makikita mo rito ang kamalig imbakan at bahay na gawa sa damo. Oo, nandyan pa sila pero gumuho at wasak na. Wow, ilang taon na rin pala ang lumipas. Oh, Gusto ko rin yon. maganda rin ang pagkakagawa nito. Sa tingin ko magandang tanawin. Hindi ko alam kung saan mo nakita ang petsa. Pero may nakita akong mga sulat sa gilid. Mas maraming halaman at upuan doon. Sa tingin ko ito ang side ng kwarto, pero nandoon pala. Kita mo, ganito rin ang halaman bago mamatay. Wow. Iyan din mismo ang halaman. Hindi nga. Paano nangyari yon, pare? May mga litrato tayo ng bawat sulok ng kwarto dito sa bahay na to. At heto na naman ang lalaki. May litrato rin siya na nakaupo doon, eksaktong-eksakto sa posisyon kung saan nakaupo ang asawa niya. At may ilang magagandang litrato, mga alaala na naiwan dito. Nandyan lang yan, dagdag lang gamit. Oh, tingnan mo yan. Hindi nga. Anong taon sa palagay mo kinunan ang litrato? Dekada 50, dekada 60, siguro bata pa yung lalaki dyan. Maging ang bahay, sobrang nag-iba na kumpara noon. Ibig kong sabihin, malamang na na-restore na ito pero oo. Heto ang collage nila na magkasama, naglalakbay at nasa bahay. Nagtataka ako, literal na iniisip ko kung ano ang nangyari sa kanila. Oo, ako rin. Isang misteryo ito. Talagang misteryo. Nandito pa rin ang telebisyon. Luma. Luma. Oh, luma. Hindi ko pa yon nakita dati. Ako rin. At sa ilalim nito, ano yon? Parang maliit na hagdanan ba yan o upuan? Uy, akala ko upuan yun kanina. Wow! Itong telebisyon na to hindi naman mukhang luma. Sa tingin ko ngayon, meron na tayong parang, oo, hindi. Hindi lang parang talagang tipikal na Swedish na kalan. Parang nakikita mo to halos sa bawat bahay. Tama ba? Minsan bilog, minsan parisukat, at minsan maganda ang disenyo. Pero laging gawa sa tile. Palaging gawa sa tile. Para itong glazed na tile na meron ka dito, may labasan ng hangin sa itaas at dito mo gagatungan ang kalan sa ibaba. Wala pa tayong nakikitang gumagana nito, di ba? Hindi pa talaga. Maraming libro, DVD, at iba pang bagay dito. May nakita akong kusina sa bandang iyon, tama? Tara, puntahan natin. Ay, hindi pala. Ay, hindi pala. Hindi, imposible ito.
Dito sila natulog. Sa pagitan nilang dalawa. Oh, may kama pala. Hindi ko man lang napansin yon. Ibig kong sabihin, nakita ko yung lalaki. Malaki siya kaya magkasama silang natutulog dito. May nakita tayong hagdan kaya baka may itaas pa. Titingnan natin mamaya. Oo, parang kwarto nga ito at puno ng alaala. Grabe, tingnan mo ito dito. Ah, yan ang pinto papunta sa sala. Nandun lang tayo kanina. Oo, kung saan nakatayo yung babae. Ay, ang cute naman. Talagang cute. Ibig kong sabihin, tama lang ang laki. Isa lang siyang normal na tao. Oh, Alam mo yung sinasabi ko, di ba? pero oo, ang cute talaga ng litrato. Oh, gets mo. Sila talaga. Kaya bakit? Walang kumukuha ng kahit anong mula sa bahay na to. Mukhang hindi talaga ito sa Sweden. Hindi, oo, hindi. Hindi yan Sweden na may mga puno ng palma. Siguradong Pilipinas yan. Baka alaala ito na dala niya mula sa bansa niya pagpunta rito. O nung sila ay bumisita. Ay, hindi. Pero ito ay nasa loob ng bahay. Oo, tama. Sa harap ng 5. Yan din ay Sweden. Ibig kong sabihin, talagang namumuhay siya ng maginhawa dito. Anong nangyari sa kanya? Buhay pa ba siya? Sino ang taong ito? Buhay pa ba ang lalaking ito? Ito ang mga tanong na gusto kong masagot. Nakakalungkot lang talaga tuwing may mga litrato na naiiwan lang sa isang bahay na ganito, mga litrato ng sanggol. Oo, parang andito pa rin lahat. Parang umalis lang sila isang araw at hindi na bumalik. Yun talaga ang nangyari. Oh. Oo, napakaliit ng kwarto na ito. Oh, halos parang pambata. Oo, pero mukhang dito sila natutulog. Kapag magkasama sila, siguradong mainit tuwing taglamig. Ayokong magtunog masama, pero parang hindi sila kasya. Hindi ko ibig sabihin na ganun. Halata talagang luma na ang bahay na ito. Pero kung may telepono silang ganito, eksakto, simula ng taong 2000. Oo, naniniwala ako. Siguro ilang taon pagkatapos nito, pero hindi pa ganong katagal nang iniwan ito. Oo, at napansin mo rin ba na parang iniwan ito nung Pasko kasi may mga dekorasyong pamasko sa lahat ng dako. Kaya may sense na Disyembre nga sa taglamig. Sobrang lamig sa Sweden. At sobrang madilim. Sobrang madilim. Kusina, sobrang laki. Malaki. Oo, sa tingin ko rin. Ganun ba? Ang pinakamalaking kwarto sa bahay? Siguro hindi. Kasing laki lang ito ng ibang kwarto pero parang mas maluwang. Ilang kalan? Magagandang kalan na may exhaust fan sa taas. Isang chimenea. Malinaw na mali yun. Gusto kong ialay sa iyo ang rosas na ito. Tingnan mo, baka ito ang rosas na nakuha niya. Oh, sa mga litrato. Yung lalaki ay may hawak ng mga bulaklak sa kanyang kamay. Baka isa ito sa mga bulaklak na yon. Dito lang nila pinapatuyo ang rosas. Yan ang palumpon na baka ibinigay niya sa kanya. Baka nagiging malungkot na ito. Masaya ako na nandito ako sa Sweden. Pero talagang malungkot yon. Parang yan na talaga ang siguro ang buke sa litrato. Kahit pa ang mga halaman at siya. Oo, napapaiyak ako ng kaunti dahil doon. Pero Diyos ko. And itong mga cabinet ay talagang Swedish rin. Mababang lababo, pahilis na kabinet, Low for our standards. karaniwang laki. Oo, medyo matangkad lang kami. At nandito pa rin ang mesa na may lahat ng gamit dito. Oh, sandali. Lalayo mo na ako. Oh. Yun ang kanyang ID. May pasaporte rin. Pwede mo bang ipakita ang pasaporte? Oh, Ipakikita ko lang ito sa iyo dahil sa privacy concerns. Hindi ko ito ipapakita sa camera, babasahin ko lang para sa iyo. Nakalagay dito na ipinanganak siya noong 1957. Ibig sabihin, mga 70 na siya ngayon. At oo, nakalagay dito na emigrasyon. sige. Tungkol lahat ito sa imigrasyon. Ang mga tatak niya ay nagpapakita na siya ay lumipat sa Sweden mula Maynila at Pilipinas noong 1987. 1987. Karamihan sa mga tatak ay mula 1987. 1980. Nakikita ko rin dito.
May isa pang painting dito, lalapit ako. Iikot ko itong pasaporte. Isang simpleng tanawin lang ito sa Sweden na maraming palamuti sa paligid. Oo, pati na rin yung cabinet at lahat ng bagay. Tingnan mo to. Mas marami pang litrato nila. Nakatayo lang sila siguro sa maliit na lugar. Philippine National Bank. At pati na rin ang isang Kia card. Isang IKEA card. Oo, may pangalan dito pero ayokong ibunyag ito. IKEA family. Lumang IKEA family card yan, bago pa nila palitan ang logo. Ay, sandali, hindi siya nakafocus. Oo. Wow, hindi ko pa yun nakita. Hindi yan ang IKEA na alam natin ngayon. Gusto ko ang kulay ng cabinet na ito. Lahat ay puno pa rin. Lahat ay punong-puno pa rin. Itong bahay na to, pare, tingnan natin kung may kwarto sila sa itaas. Oh, tara na. Tiningnan ko ulit yung litrato at yun pala yung bulaklak na nakita natin na nakasabit sa ilalim ng kusina. At muli, gaya ng nakikita mo, itong kwarto na to, puro mga decoration ng Pasko ang makikita mo kahit saan. Kahit saan. Oo, nagdiriwang sila. Oo. Minsan, ang lungkot ng mga bahay na to, wala kang ideya, wala kang alam. Nandito ako mismo at nakikita ko ang mga kwento. Nararamdaman ko ang mga kwento. Nararamdaman ko dito. Kakapasok lang namin at di pa kami pamilyar. At ngayon na tinitingnan lang namin at unti-unting lumalabas ang kwento, talagang tumatagos na sa amin. Sorry, ayokong masyadong malungkot ang video na to. Hindi, totoo yan. Masaya pa rin ang bansa at tahanan. At maraming masasayang alaala ang naiwan dito. Siguradong sigurado. At talagang natulog sila sa kama na yon nang magkasama. Dahil literal na wala talagang kahit ano dito sa itaas. Nagbibiro ka ba? Oh. Bodega lang to. Brad, wala talagang kahit ano dito sa taas. Hindi pa nga ito na-renovate. Hindi. Naglagay sila ng insulation dito pero hindi natapos. Oh, teka, may kama pala sa itaas. Pero sa tingin ko, hindi yan yung nasa litrato. Baka nasa Pilipinas o iba pang lugar ang kama na yon. Dahil mainit, tapos kailangan niyang hubarin ang kanyang t-shirt. Tinutukoy ko yung litrato ng lalaki na nakalabas ang tiyan. Sige, sige. Oh, wala naman masyado. Gusto mo bang lumabas ulit? Oh, labas tayo, labas tayo. Ang ganda ng bahay na ito. Gustong-gusto ko ito mula sa labas. Uy, pero teka, anong suot mo? Oh, anong suot ko, kaibigan? Bros of Decay merchandise yan. Suot mo rin yan sa sombrero mo. Magandang kalidad, magagandang sombrero at merchandise na pwede mong bilhin sa link sa description brosofdecay.com. Malaking tulong kung bibilhin mo ang aming merchandise. Pinag-uusapan ko yung scarf, pero maganda rin ang merch. Maganda rin ang scarf ko. Ang ganda ng lugar na pinagpipilman natin ulit. Diyos ko, tumagos talaga sa puso ko ang kwentong ito. Isa ito sa mga pinaka-nakakatouch na kwentong nasaksihan ko. At oo, iiwan ko ito nang may kirot sa puso. Talagang minahal ko ang bahay na ito at pagkatapos makita ang loob nito, napaka-interesante ng kwento pero nakakalungkot din. Sana okay lang talaga ang mga tao. Oo. Ako rin. Sana walang nangyaring masama pero pakiramdam ko bigla na lang silang umalis or pumanaw. Nakakalungkot. Sana lumipat na lang sila. Uy, salamat sa inyong lahat sa panunood ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel at isulat ang inyong mga saloobin sa comments. Ipaalam ninyo sa amin kung ano ang tingin ninyo sa lugar na ito at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo para sa panibagong adventure sa buong mundo. Bye-bye!